naman, sobra ka na. Ano late? Eksaktong alas 12 ako dumating sa usapan natin ngayon. Alas 12 nga ng hapon, kahapon. Nye! Sinong superhero ang mahilig maligo? E di si Batman! Yeah! Ang buhay ay parang isang entablado. Minsan maliwanag, puno ng palakpakan at tagumpay. Minsan madilim at puno ng pagsubok. Ang kwento ng buhay ni CJ Ramos ay isang halimbawa ng isang taong naranasan ng parehong tuktok at kailaliman ng buhay. Kilala siya noon bilang isa sa mga pinakamasayang bata sa telebisyon, paboritong child star ng dekada 90. Ngayon, marami ang nakakalam sa kanyang pangalan dahil sa mga kontrobersiyang pinagdaanan niya, pati na rin sa kanyang mga pagsisikap na muling bumangon. Si Cromel Jan Ocampo Ramos, mas kilala bilang CJ Ramos, ay pinanganak noong 30 ng Marso 1987. Bago pa man niya marating ang kanyang ika-15 taon, siya ay pumasok na sa mundo ng telebisyon at pelikula. Mula sa murang edad, pinakita niya ang kanyang likas na talento sa pag-arte at komedya at agad siyang nakakuha ng atensyon ng mga producers at tagahanga. Naging bahagi siya ng youth-oriented variety show na Ang TV na naging palaruan para sa maraming batang artista noong dekada 90. Dito, nakilala ang kanyang ngiti, ekspresyon at likas na galing sa pag-arte na agad nagustuhan ng mga manonood. Sa mundo ng pelikula, nakita rin siya sa mga proyektong nagmarka sa himig ng Philippine cinema noong panahong iyon, tulad ng Ang TV movie, The Adarna Adventure at Tanging Yaman, kung saan kasama niya iba pang mga mahuhusay na artista at kinilala bilang isa sa mga batang magagaling sa industriya. Ang mga palabas at pelikulang ito ay hindi lamang tagumpay sa takilya kundi nagbigay daan para sa mga bata tulad niya na makilala at makapagbigay ng aliw sa maraming pamilya. Sa mga panahong iyon, ang kanyang buhay ay puno ng pag-asa. Ang kanyang pangalan ay lagi sa mga posters, sa telebisyon at sa mga usapan ng mga kabataan. Para sa maraming tagahanga, siya ay simbolo ng masiglang kabataan at potensyal na magtatagumpay sa industriya. Maraming mga batang artista ang natutong mangarap dahil sa mga tulad niya. Ngunit habang siya ay lumalaki, dahan-dahan ring nagbabago ang sitwasyon. Ang industriya ng showbiz ay kilala sa pagiging mabagal sa pagbibigay ng oportunidad sa mga batang lumilipas sa yugto ng pagiging bata at papalapit sa pagbibinata. At ganoon din ang nangyari kay CJ. Ayon sa kanyang mga salaysay, nang pumasok siya sa high school, unti-unting humina ang kanyang showbiz career. Hindi na siya muling nakapirma ng kontrata at nawala ang kanyang manager na dati siyang nagtutulak para sa mga proyekto at oportunidad. Ang pagkawala ng regular na papel sa telebisyon at pelikula ay nagdulot na malaking pagbabago sa kanyang buhay. Nakaranas siya ng kawalan ng trabaho at kita. At dahil sa pangailangan at kakulangan ng gabay, nawalan siya ng direksyon. Bilang isang batang artista, hindi madali ang pagharap sa mga pagbabagong ito. Ang biglang pagkawala ng atensyon ng publiko ng mga proyekto at ng mga taong nagmamalasakit sa iyong karera ay parang isang malalim na hukay na mahirap akyatin. Kung dati siyang laging nasa kamera at palakpakan ng tao, ngayon unti-unti na siyang nawawala sa mga teleserye at pelikula. Ang pagkawala ng kanyang showbiz career ay hindi lamang epekto ng pagkawala ng mga proyekto, kundi pati ng pagkawala ng kanyang identity bilang isang artista. Ito ang yugto kung saan unti-unting nagsimula ang ilan sa mga mas malalim na problema sa kanyang buhay. Bukod sa pagkawala ng mga proyekto, isang malaking dagok din sa kanya ang pagkawala ng malaking ipon na sana ay inilaan niya para sa kanyang pag-aaral. Ayon sa kanyang mga pahayag, nakapag-ipon siya ng halos 1,000,000 piso mula sa kanyang mga kita sa showbiz. Plano niyang gamitin ito para sa kanyang edukasyon at pag-angat ng kanyang pamilya. Ngunit dahil sa isang taong nanghiram sa kanila na hindi nagbalik ng pera, nawala ang buong ipon na iyon. Ang pagkawala ng perang iyon ay nagdala ng matinding kahirapan sa kanyang pamilya at nagdulot ng depresyon para sa kanya. Ayon sa kanyang salaysay, noon niya unang naramdaman ang tunay na bigat ng kahirapan. Araw-araw, ang kanilang ulam ay sardinas, itlog at kanin, isang simpleng pagkain na simbolo ng kanilang paghihirap. Para sa isang dating batang artista na sanay sa mas magandang pamumuhay, ang ganitong pagbabago ay isang matinding dagok. Ang depresyon na kanyang naranasan ay hindi lamang dahil sa pagkawala ng pera kundi dahil sa biglaang pagkawala ng kanyang pagkakakilanlan at direksyon sa buhay. Sa panahon ng matinding depresyon at kawalan ng layunin, unti-unti siyang napasama sa mga bagong barkada at hindi tamang kapaligiran. Dahil sa paghahanap ng paraan upang makalimot at makahanap ng ginhawa mula sa mga problema, napasok niya ang landas na may kinalaman sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ayon sa kanya, ang ay tila naging paraan niya upang makapag-escape mula sa bigat ng kanyang nararanasan. Noong 31 ng Hulyo 2018, isang malungkot at nakakabiglang pangyayari ang naganap sa buhay ni CJ Ramos.
Siya ay inaresto sa isang buy-bust operation sa Quezon City dahil sa illegal na droga. Nahuli siya habang bumibili ng shabu standang Sora kasama ang isang supplier. 1 gramo ng illegal na droga ang nadiskubre at siya ay agad na inaresto kasama ang isang babae. Sa harap ng media, inamin ni CJ na halos 10 taon na siyang nalulong sa droga bago siya nahuli. Ayon sa kanya, hindi niya sinimulang gamitin ang droga noong siya ay aktibo pa sa showbiz, kundi nagsimula ito matapos mawala ang kanyang karir at magkasama ang mga personal na problema sa pera at depresyon. Sa isang pagkakataon, sinabi niya na nag-stop siya ng 1 taon bago ang insidente, ngunit muli siyang natukso noong gabing iyon at bumalik sa paggamit ng droga dahil sa pagod at pangangailangan ng enerhiya. Ang pagkakaaresto ay hindi lamang isang simpleng headline sa balita. Ito ay isang wake-up call sa kanya at sa maraming tao na ang buhay ay may matinding kahihinatnan kapag pinili mong tahakin ang maling landas. Sa press conference, sinabi niya mismo na sa huli ang pagsisisi at pinagsisisihan niya ang kanyang naging desisyon. Humingi rin siya ng paumanhin sa kanyang pamilya at inamin na mahirap iwasan ang bisyo dahil sa sobrang pagka-addictive nito. Ang balitang ito ay hindi lamang isang ordinaryong balita sa showbiz para sa kanyang pamilya. Ito ay isang malalim na sugat at isang pagkakataon upang magkaisa at magtulungan upang siya ay makabangon. Ayon sa mga ulat, ang kanyang half-brother na si Sherwin Ordonez, isang dating aktor at mananayaw, ay nagsabi na hindi niya tatalikuran si CJ at handa siyang suportahan ang pagbabagong gagawin ng kapatid. Inihayag din ni Sherwin na ang plano niya ay dalhin si CJ sa isang pribadong drug rehabilitation facility upang matulungan siyang makapag-recover at magbagong buhay. Ang mensahe ng kanyang pamilya ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Bagamat nasasaktan sila sa mga nangyari, naniniwala sila na ang karanasang ito ay dapat maging aral kay CJ upang tunay na magbago at bumangon mula sa pagkakadapa. Matapos ang kanyang pag-aresto, si CJ nakalaya na makapagbayad ng piyansa at magkaroon ng pagkakataon na gumawa ng hakbang para sa kanyang pagbangon. Ang karanasang ito ay nagsilbing mahalagang bahagi ng kanyang personal na paglalakbay. Hindi lamang bilang isang dating artista kundi bilang isang tao na naharap sa mga madilim na bahagi ng buhay. Sa kabila ng mga kontrobersiya at problema, hindi siya tuluyang nawala sa mata ng publiko. Sa halip, ang kanyang kwento ay nagbigay sa maraming tao ng mahalagang aral tungkol sa pagsisisi, paghubog ng sarili at ang kahalagahan ng pagharap at pag-ayos ng sariling buhay. Ang kanyang karanasan ay naging babala at inspirasyon sa iba na dumadaan sa mga kahalintulad na pagsubok. Pagkatapos ng insidente, nagkaroon si CJ ng oportunidad na muling subukan ang pag-arte at maging bahagi muli ng industriya. Isa sa malaking hakbang na ito ay nang magkaroon siya ng pagkakataon na maging bahagi ng teleseryeng FPJ's Ang Probinsyano, isang long-running action drama na pinagbibidahan ni Coco Martin noon. Sa tulong ni Coco Martin, nagkaroon si CJ ng ikalawang pagkakataon upang muling makapagsalamuha sa telebisyon. Ang FPJ's Ang Probinsyano ay isa sa mga pinakasikat na teleserye noon sa Pilipinas. At ang pagbabalik ni CJ dito ay hindi lamang isang comeback kundi isang simbolo ng kanyang determinasyon na magkaroon ng bagong pag-asa at muling pakinggan ng mga manonood ang kanyang pangalan. Bagamat hindi ito kasing laki ng kanyang kasikatan noong siya ay bata, ito ay nagbibigay upang ipakita niya na handa siyang magtrabaho at magbigay ng kontribusyon sa industriya. Sa kasalukuyan, makikita na si CJ Ramos ay patuloy na nagpapakita ng mga palatandaan ng pagbabago at pagbangon matapos ang kanyang mga pagsubok na pinagdaanan. Ayon sa mga obserbasyon at pag-uulat ng netizens, siya ay mas matatag at mas nakatuon sa kanyang pamilya at pang-araw-araw na buhay. May mga komentaryo na siya ay nagpo-post ng mga vlog o content sa social media, nagpapakita ng kanyang responsibilidad bilang isang ama at mas simpleng pamumuhay. Ang pagbabago ay hindi madaling proseso at ang landas ng pagbangon mula sa droga at mga kontrobersiya ay nangangailangan ng panahon, pagpapakumbaba at suporta mula sa pamilya at mga tunay na kaibigan. Ngunit ang mahakbang na kanyang ginawa, ang pagharap sa kanyang mga problema, ang pagkuha ng second chance sa showbiz at ang kanyang mas matatag na pagtingin sa buhay ay nagpapakita na kahit ang pinakamadilim na bahagi ng buhay ay maaaring maging simula ng bagong pag-asa at inspirasyon.